Hello guys! Hello! This is for Cancer. Cancer, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Cancer. This is general reading, so I hope na makuha mo ang energy. Okay, Cancer. Cancer, this is from February 17 of 2026 until the next Chinese New Year. Okay, Cancer. Okay, your healing. Play. Ano pa ba? Tell the truth. Tell the truth. Till. Ba yan? Okay. Tell the truth. Okay. Kailangan mo daw sabihin ang totoo. Okay. Marami ka bang tinatagong sekreto, kasinungalingan, ganyan, ganito. Sinasabi ng baraha, oras na para sabihin natin ang totoo. Okay. Dito sinasabi ng baraha na communicate with integrity. You may need to level with someone. Okay? So, sinasabi ng baraha na to na ngayong taong ito ng 2026 na Chinese New Year, February 17, 2026 until 2027, kinakailangan mong iwasan yung pagsisinungaling. Kailangan, kung medyo chismosa tayo, or masyado tayong confidence sa sarili natin. Ako, nagkakagulo-gulo na ako. Di ko alam mo yung energy mo dito. Yun, parang ganon, mali-mali. Okay? Wag tayong gagawa ng kwento, 'di ba? Sabi dito, communicate with integrity. Kailangan isipin natin na kahit na walang taong nanonood sa atin, walang ibang tao, mabuting tao pa rin tayo. Okay? So, dito sinasabi ng baraha na kung may mga tinatago ka daw na katotohanan, it eventually comes out in destructive ways. So, alam mo ako, personally, ayoko yung halimbawa yung mga group chats, GC, or sa personal na, alam mo si ganyan, ganito, ganyan. I'm not engaging sa ganyang klase ng sitwasyon. Kasi mahirap guys na ma-involve ka sa sekreto ng ibang tao. Kasi obligasyon mo yon, responsibilidad mo yon. So, if ever na may mga chismis ganyan, just walk out. Mag-walk out ka kung ayaw mong hilahin ka ng chismis na yan pababa. Okay? So, dito sinasabi ng baraha na kung may mga tinatago tayo, kailangan natin magpakatotoo. Okay? Magpakatotoo ka sa likod at sa harap ng mga tao. Huwag tayong maging plastic. Okay? Huwag kayong magalit sa akin ha. I'm just reading your card. Okay? Tell the truth daw eh. So, maging totoo tayo sa harap at sa likod. Sa pamilya, kaibigan, katrabaho. Ngayong taon, simulan mo na siya. Communicate with integrity. Huwag puro kasinungalingan, huwag puro panlalamang, huwag puro kwento ng panlalait, pangchichismis, ang kailangan nating libangan. Okay? Sinasabi din ng barahan na to na act with integrity and say what's on your mind. 'Di ba? So, sinasabi ng barahan na to na yung honesty daw may lead to short-term discomfort. Okay? But your long-term peace and happiness are worth it. 'Di ba? Yung halimbawa, pag nagsasabi tayo ng totoo, minsan 'di ba, may mga group of individuals kasi na yun yung libangan nila. Yung pag-usapan yung buhay ng may buhay, mag-create ng kwento para maging masaya sila. But that's short-term happiness siya. So, sinasabi ng baraha sa'yo, unang-una, kasalanan yan sa Panginoon, yung palagi tayong nagkukumpul-kumpulan, nagkakampi-kampihan. Sa pamilya, uso yan eh, 'di ba? Pag sa pamilya, may isang kapatid kayo na ayaw nyo, like for example, tinulungan kayo dati, tapos
nang hindi na kayo tinulungan, chinismis nyo na, lahat kayo, pinagkaisahan, but, hindi nyo parang I don't want na magsabi pa ng kung ano-ano dito kasi baka ako ba yung mabash ng mga viewers natin, but alam nyo na yon dito, okay? So, pag hindi totoo, exit tayo. Huwag tayong sasama, huwag tayong makikipag-collaborate sa mga sinungaling, sa mga chismoso, chismosa, sa mga nangdadaw ng kapwa. Okay? Kasi may karma yan eh. Okay, next is play. Okay, self-care includes having fun. So, ano ka ba? Nag-e-enjoy ka ba sa buhay mo ngayon, Cancer? Kasi, pag hindi ka nag-e-enjoy, feeling mo wala nang nangyayari sa buhay mo, oras na daw para mag-enjoy ka ulit. Okay? May free time ka pa ba everyday? May free time ka pa para makipag-usap sa kapamilya mo, sa makipaglaro sa mga anak mo kung may anak ka na? So, dito sinasabi ng barahan na to na wag mong aalisin sa buhay mo yung maging masaya. Mag-enjoy, magsaya, yun yung pinaka-importante sa ngayon. Kasi eto, sobrang negative, yung palaging puro lang negative yung kausap natin. Okay? Etong play na to, much better daw na makipag-usap ka sa mga bata, sa mga matatanda, yung senior citizen na talaga na yung nasa 70 plus, 80 plus na nakaupo na lang sila. Kasi you will learn something sa kanila. 'Di ba? Yung pakikipag-usap natin sa mga anak natin na bata pa, apo, pamangkin, nare-realize natin na napaka-inosente nila. Napaka-inosente. Yung parang sila 'di ba? Talagang malinis pa yung konsensya nila. Yung mga matatanda naman na nasa bahay na lang, nakaupo na lang, pag sila yung kausap nyo, bigyan nyo ng time na makausap sila, maiintindihan nyo rin na marami silang pinagsisisihan na hindi nila ginawa, and marami din silang pinagpapasalamat, and marirealize mo na kahit ano palang gawin natin sa mundo, dun din papunta tayo doon sa buhay ng matanda ngayon na ganyan, na nagsisisi, nagpapasalamat. Kaya nga 'di ba, sinasabi ng bara sa atin na kailangan natin na ang tawag dito, kailangan natin na i-treasure kung ano yung meron tayo sa ngayon. Huwag tayong masyadong mag-chase ng kung ano-anong karangyaan, kasikatan, ganyan, ganito. Kasi end of the day, babalik tayo sa pagkabata, babalik tayo sa panahon na magsisisi, and babalik tayo sa panahon na marirealize mo na useless pala yung pag-chase mo ng kayamanan, kasikatan, or kano pa man, nakarangyaan. Okay? Okay, you are healing. Okay, ikaw daw ay gumagaling. Healing happens in seasons. Okay? So, it can be rush or forced to fit a schedule. Okay? So, dito sinasabi ng baraha na may mga sama ng loob ka ba or ano pa man? Or katawan ba? May masakit ka sa katawan? Emotion, spiritual, kung ano man yan na kailangan mo ng kagalingan, sinasabi ng baraha sa'yo dito na gagaling ka. Okay? It takes time and oras yung kailangan nating hintayin para mahilom ang sugat ng nakaraan. Parang ganon. Okay, for foundation and achievements. Okay, prosperity begins. Okay, ano pa ba? And the spiritual strength. Oh. Ito daw yung kailangan mong bigyan ng focus ngayong taong ito. Okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mo daw na patatagin ang foundation mo. Foundation, which is your family. Okay? Sila yung achievements mo eh.
So, sinasabi ng baraha sa'yo na kung gusto nating magtagumpay sa buhay, simulan natin sa ating pamilya. Kasi may ganun eh. Like, we are searching for, parang yun, chine-chase natin yung kayamanan, karangyaan, pero pinapabayaan natin yung pamilya natin. So, like, may mga tao na ganun eh, na akala nila, magtatagumpay sila, pag inabandon na nila yung pamilya nila. So, dito sa baraha mo, sinasabi ng baraha na kailangan mong bigyan ng pansin, ng halaga, yung foundation mo, yung family mo, yung root mo. Okay? Prosperity begins, Cancer, babae or lalaki, may asawa, walang asawa. You need to be careful kasi kung ayaw mong mabuntis, makabuntis. Pwedeng mangyari ito sa inyo may mga love life na pwedeng magsimula. May mga trabaho na pwedeng magsimula. May mga third party na pwedeng magsimula. May pagbubuntis na expected and unexpected. Another thing is spiritual strength. Sinasabi ng baraha sa inyo dito na kailangan nyo daw maging malakas, hindi lang sa sarili nyo, kundi sa spiritual nyo na paniniwala. So, ano yung ibig sabihin yan? Kailangan mong maging, kailangan yung strong connection mo sa Panginoon. Okay? Kailangan mong magpakatatag. Kailangan mong gawin na center ang Panginoon sa buhay mo. Nakikita din natin dito, Cancer, na pwedeng kayo ay magpapatayo ng bahay, magpaparenovate ng bahay. And since this is foundation, there's a additional member ng family. Pwedeng may manganganak this year or mabubuntis. Okay, yung 6 cards mo dito, this is Ace of Pentacles, 8 of Wands, 4 of Pentacles. Wow. So may fireworks tayo sa labas. So, this is a sign, signals na talagang may mangyayaring maganda sa buhay mo sa taong ito. Ace of Pentacles, this is all about new beginning. So, may bagong trabaho, bagong source of income, money. Napakabilis. So, ibig sabihin, maraming mabilis na financial new beginnings ang darating sa'yo. This year din, magkakaroon ka ng pagkakataon para makaipon ng pera, magtipid. And nakikita ko sa iyo dito na sinasabi ng baraha dito, pwedeng merong occasion. So, pwedeng may okasyon ka na isa-celebrate na involve yung baby, parents, siblings, kanyan. Or, kung makikita mo dito, there's a 10 of Cups. So, this year, merong collaboration with your loved ones. There's parang occasion na darating sa inyo. And this occasion will give you parang renewal sa sarili nyo. So parang mayroon kang ma-achieve na emotional success this year. And marirealize mo na lahat pala na pagsisikap mo, lahat palang mga obstacles and challenges na pinagdaanan mo, ay worth it pala na pagdaanan siya. So ganun yung energy mo dito. Motherhood. If babae ka na Cancer, sinasabi ng baraha sa'yo na pwedeng may mga unexpected pregnancy or unexpected na pagli-live-in ang nangyari. But sinasabi ng baraha na yung pagsisisi mo na yan ay mauuwi yan sa sobrang kaligayahan. Kumbaga, dati pinagsisihan mo and now marirealize mo na tama yung decision mo. Alright? So, thank you guys for watching. Bye!